Sa ulo ng mga balita, pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng CHED, naging makabuluhan, katangi-tanging ambag ng mga kawani binigyang pagkilala. Pagtanggap ng aplikasyon para sa CHED Merit Scholarship Program, nagbukas na. Monitoring visits ng CHED Local Graduate Scholarship Office sa Naga College Foundation, matagumpay na naisagawa. At mga hakbang ng mga kolehiyo at universidad para sa international na edukasyon, pinaigting pa. Magandang araw Bicol, ika-28 ng Mayo sa taong kasalukuyan, araw ng Miyerkules. Anton Aringo po, ang iyong tagapaghatid balita. Narito na ang mga updates mula sa Commission on Higher Education Regional Office 5. Para sa top story sa Balitang Komisyon, makabuluhan ang isang linggong pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng Commission on Higher Education na may temang Higher Heights in Higher Education na ginanap sa lungsod ng Quezon. Sa unang araw ng CHED anniversary, ginawaran ng pagkilala ang katangi-tanging ambag ng mga matagal ng kawani ng komisyon kung saan ang ilan ay mula sa CHED Bicol. Kabilang sa mga nagkamit ng Loyalty Award, sina Miss Marife Margalio, Denny Pinitrante, Maria Shari Bailon at Diana Fidelio na nakapagsilbi sa komisyon ng higit isang dekada. Kinilala rin bilang isa sa mga matatagumpay na grantees ng Human Resource and Development si Mr. Emmanuel P. Lasso. Pagpapayabong ng kaalaman at paglinlamban ng kasanayan sa layuning mas mapagbuti ang pagbibigay serbisyo publiko ang pangunahing paksa ng aktibidad para sa ikalawang araw. Sa kabilang dako, hindi naman nawala ng light moments lalo na sa mga game na tagisan ng ganda at talento sa pageant at singing contest. Kasabay ng Mike Saya, CHED at 31 Heading to Higher Heights, kung saan nasungkit ni CHED Bicol singing contender Carlo Apud ang ikalawang pwesto. Mismong si CHED Chairman Popoy de Vera ang nagbukas ng pagdiriwang kasabay ng pagpupugay sa suporta ng mga tao, institusyon at pagsulong pa ng bukas palad, dekalidad at pantay-pantay na edukasyon. Sa Balitang Scholar, bukas na ang Commission on Higher Education Region 5 sa muling pagtanggap ng aplikasyon ng mga susunod na scholars ng CHED Merit Scholarship Program sa academic year 2025 to 2026. Sa official Facebook page ng Scholarship Unit, inanunsyo ng tanggapan na nasa higit 200 slots ang nakalaan para sa mga incoming first-year college students sa Bicol. Kabilang sa mga kwalifikasyon sa pag-apply na dapat Filipino citizen, senior high school graduate na may minimum general weighted average na 93% o katumbas nito at pinagsamang taunang gross income ng mga magulang o legal guardians na hindi lalagpas sa 500,000 pesos. Kalakip rin bilang patunay ng mga kaukulang dokumento gaya ng kopya ng birth certificate, certified true copy ng report card at proof of income. Online ang pagtanggap ng mga aplikasyon na hanggang sa darating na Hunyo 20 ng taong kasalukuyan. Kaugnay naman ito, hinikayat ni Student Financial Assistance Programs Focal sa Irene Padjola na tiyaking tama at kumpleto muna ang mga dokumento bago mag-upload. Siguraduhin or tiyakin na ang kursong kukuhanin nila sa kolehiyo ay kabilang doon sa listahan ng priority courses. Isinusulong nito ang pantay na access sa edukasyon at ito ay nagbibigay daan para sa mga estudyante na karapat-dapat at kwalipikado na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral anuman ang kinalalagyan nila. Pinansyal. Ito yung pagkakataon na kailangan nilang i-take advantage, mag-apply na sila ngayon at para mag-invest sila sa kanilang kinabukasan. Samantala, pinag-iingat naman ang publiko sa pagbibigay ng mga sensitibong detalye sa mga peking social media pages na nagpapakilala mula sa CHED. Samantala, matagumpay ang isinagawang on-site monitoring visit ng Commission on Higher Education Regional Office 5 sa pamamagitan ng Local Graduate Scholarship Office noong Abril. Kaugnay nito ng scholarship program para sa knowledge advancement ng mga staff at instructors sa mga sakop na higher education institutions. Bahagi din ito ng inisyatiba ng tanggapan na layuning umagapay sa teknikal na pangangailangan at iba pang concerns
upang mapabilis ang pagkolekta at pagberipika ng mga kinakailangang dokumento maging ang pag-abot ng mga benepisyong pinansyal. Pinangunahan ni na Dr. Jean Go at Miss Alice Nieto ang pagbisita sa Naga College Foundation. Sa kabilang dako, sunod na binisita ng naturang team para sa kaparehong monitoring ang Ateneo de Naga University mula Mayo 21 hanggang 22. Sa iba pang balita, sa balitang ICM, mga hakbang ng mga kolehiyo at universidad para sa international na edukasyon, pinaiting pa. Luis Nesio, pagbabalita. Sunod-sunod ang mga ikinasang hakbang ng iba't ibang mga kolehiyo at universidad sa rehiyong Bicol upang mas mapaigting ang internasyonal na edukasyon. Mainit ang naging pagtanggap ng Bicol University sa mga delegasyon mula sa mga universidad sa Japan, Thailand at Finland bilang bahagi ng pagpapalawak at pagpapatibay ng mga international partnerships sa edukasyon sa Europa at Timog Silangang Asya. Nagkaroon ng pagkakataon sa palitan ng mga kurot-kurot opinyon ang mga kinatawan ng naturang bansa sa mga estudyante sa ilang symposium at komperensya na isnagawa. Sa Sorsogon State University naman, ibinahagi ng mga estudyanteng lumahok sa academic at cultural exchange program sa Vietnam ang karanasan sa global na edukasyon sa kanilang pagbalik sa bansa. Bahagi ang immersion program na ito upang maranasan ng mismo mga estudyante ang pagkatuto sa mga international na pamamaraan sa akademya at kultura. Sa kabilang dako naman, sustainability at epekto ng malawakang agrikultura sa mga katutubong komunidad ang pangunahing paksa ng forum na isinagawa sa Catanduanes State University o KATSU, kung saan mula pa sa Okayama University sa Japan ang lecturer. Bilang patunay sa commitment sa internationalization, mismo si Dr. Arnel B. Miliesca ng Dr. B. Espinosa Senior Memorial State College of Agriculture and Technology ang sumama sa mga delegasyon ng Pilipinas patungong China upang dumalo sa 30th China International Education Exhibition Tour at 21st China Study Abroad Forum na mahalagang hakbang sa global outreach ng kolehiyo. Samantala, binigyang diin din ng Central Bicol State University of Agriculture or CBSUA ang ugnayang pang-internasyonal sa matagumpay na pagtatapos ng kanilang Student Interactive Experiential Learning Program kasama ang Durban University of Technology sa South Africa para sa horticulture at sustainable farming habang tiniyak ang ugnayan ng mga bansa kagaya ng Malaysia, Indonesia at Taiwan. Sa mga naturang aktibidad, mas umangat ang layunin at dedikasyon ng mga pamantasan sa mga mas pinalakas na globally competitive na edukasyon at pagtugon sa mga napapanahong issue. Salamat, Luis Nesio. Yan ang kalipunan ng mga balitang hatid ng Commission on Higher Education Regional Office 5. Muling balikan ang news episode na ito at panoorin sa aming official YouTube channel, Chad Bicol News. Mag-follow, like, share, and subscribe sa aming channel. Mula sa Chad Bicol News Bureau, ito si Anton Aringo, muling bumabati sa inyo ng magandang umaga.